Okay, so good morning. Ito, continue tayo. So, this is the part 2 of this printer. So, yan, binabad natin siya within 24 hours. Then, ito, continue tayo. Part 2, nito. Epson L3210. Alright, so ngayon, gagawin natin, tanggalin natin yung hose. Then, higupin natin. Right, yan. Same process lang yung mga ginagawa natin sa printer. So, sabi ko nga, this is the second steps kung paano natin masolve yung broken lines. So, kapag hindi ito nag-take effect, then we will proceed to third steps hanggang fourth steps. So, hoping na okay na to. So, ngayon, so since binabad natin siya, higupin natin yung kanyang ink para pag nag-nozzle check tayo, machi-check natin kung okay na ba yung output. Higupin natin. So, ayan. Alright. So, nahigop natin. So, hoping na mawala na yung broken lines niya or yung kanyang bara. So, ito yung nangyayari sa kanya, ha. Ito yung output natin kahapon. Ito siya. Yan, broken lines. Broken lines. Yan, so gawin pa natin sa pambeses. Higop. And that's it. Alright, next steps natin, ganun pa din. Kuha tayo ng tissue, i-fold natin into 3 folds. Yan. Then, lagay natin siya dito. Alright, yan. Then, right. So that's it. Then higupin natin ulit. Para yung ink, yung waste ink yan. Then ito, nag-cleaning ulit siguro nag-cleaning kasi nag-overflow na nga yung yung kanyang waste ink pad. So, magpapalit pa tayo kapag hinawakan mo siya sa ilalim, yun, medyo may waste ink na lumalabas. Yan, binalik na natin guys, then pinower on na natin.
So, tingnan natin yung output. Power off, cancel button, then power button. Alright, yan. So, ito na yung output niya. May isang broken line na lang siya sa cyan. Then, may mga broken pa din siya sa kanyang black. So, 1, 2, 3, 4. Compared to this. Yan. So, yung broken lines niya. So, sa black, nawala na yung broken lines. Dito. So, yung malaking broken lines. Then, ganun pa din. So, nawala na yung broken lines dito. Alright. Then, doon. So, try natin mag-head clean tayo. Isang beses. Okay. Long press, cancel button. Right? Head cleaning. Then, yung sa ating cyan. Yung ating cyan naman. So, compared to the new. This is the old one. So, mas clear na. Then, isa na lang yung broken lines niya. Sige. So, we are hoping for the best output na bumalik sa dati. Then, kapag ganito, kapag bumalik siya, so ibig sabihin may problema talaga yung printhead niya. So, may nagbabara yan. Or, hindi natanggal yung bara. No? Pero pag naging okay, or the same pa din, pwede na yan mag-print na siya ng high quality printing. Alright, so okay na. Okay. Lagyan natin bond paper. Then, i-connect na natin yung printer sa laptop. Sige. Control P. Select natin yung printer. This is 3210. Then, printer properties, maintenance, and printhead nozzle check. Print. Alright, so let us compare the output to the previous one. So, ito yung output niya dati. Yan, may broken lines dyan. Then, dito, 1, 2, 3, 4. Then, as is. Yung dati ha, dati. Then, yan. Compare natin dito sa likod. Yan. Alright, so 1, 2, 3 na lang yung broken niya. Then, ito yung Yan.
So, 1, 2, 3 na lang sa black, then isa pa doon sa ating cyan. Sige, isa pang or pwede tayo mag-print ng mag high quality printing tayo. Sige, try natin to, high quality printing, page 1 only. So, printer properties and standard, then naka high quality. Okay, copies, let's do it 5 copies. Right, print. So, yung pinaka the best nito para bumalik yun, high quality printing ka muna, Kasi kapag hindi mo sinunod yung high quality printing, yun, babalik at babalik yun sa niya. Sa dating So, maganda kasi kapag high quality printing, kumbaga, tawag natin dyan, mas maganda yung output. Then, na-force si print head na ibigay yung the best output. Hanggang to the point na magbalik ka sa standard printing, then balik na siya sa dati niyang output. Yan. Yan. Ayan. So, yung output niya. Diba? Ang ganda na, High quality printing. Yung red niya, ayan na. Yung blue, ayan. So, mamaya, mag-ano tayo mismo nung, yung mga kulay mismo. Create tayo. Yan, hayaan muna natin mag-print. Right, so yan, natapos na yung 5 pages. Then, okay pa rin yung output niya. So ngayon, let's create an output having this, yan, colored rectangles. Then, best printing pa rin tayo, high quality pa rin tayo, high quality printing. Then, let's see. Tingnan natin kung gaano ba kaganda yung output niya.
So, mas mapuprove mo yun kapag nag-print ka ng mga 10 beses or 20 times. Na hindi nagbabago yung output. Kapag nagbago yung output, nako, ibang usapan na yun. Pwedeng may problema na talaga ang printed nun. Alright, so yan di ba? So yung blue niya okay na Yung medyo lang siya sa black, pero okay naman yung black niya. So dapat gawin mo to within 20 times. Then kapag hindi nagbago yung printing or yung output, then okay na yan. 20 times na mag-print ka ng ganitong klase. So yan. Ganda na ng niya. So wag ka muna mag-create ng output ng naka-standard. So dapat naka high quality printing muna lahat. So yun yung may advice ko lang. High quality printing muna para at least ma-force si print head na ma-flash niya yung bara. Hanggang sumasanay siya. So control P tayo. Print again. Alright, so yan, continue na tayo. So ito, nag-print na tayo ng 7 outputs. Ayan, tingnan natin yung difference. Ito yung una. Ito yung una, yan. Pangalawa. Yan, pangatlo. Pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, ayun, at lastly, ayan, pang-walo. So halos hindi naman nagbago yung output niya. Kaya yan, okay na to. So basta I would suggest high quality printing muna. High quality printing para maganda yung output. Sige, yan. So medyo nagsayang tayo ng bond paper din ng ink just to prove it na medyo okay na yung ating printer, yung output. Yan, so nag-apply tayo ng cleaning solution. Yan, so hanggang dito na lang tayo, guys. This is always your Kotek Altamarino signing off. Kung mayroon kayong mga katanungan, just message me or you can leave your comment, then I will answer it. Thank you, good morning. Peace out, guys.